Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, isipin muna natin sumandali ang ating mga nagagawa mga pagkakasala at mga pagkukulang at ihingin natin ito ng awa at patawad sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para pamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan sa ngalan mo, Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong espiritong sa aming kumukupkop upang sa lupaing ipinangako kami makapasok sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, tinipon ni Josue sa Siquem ang lahat ng lipi. Pagkatapos, tinawag niya ang matatanda, ang mga hukom, ang mga pinuno at ang mga tagapangasiwa sa Israel. At sila'y humarap sa Panginoon. Sinabi niya, ito ang ipinasasabi sa inyo ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Noong una, ang inyong mga ninuno ay nakatira sa kabila ng ilog Euphrates. Isa sa mga ito si Tare, na ama ni Abraham at ni Nacor. Sumasamba sila sa Diyos-Diyusan. Tinawag ko si Abraham buhat sa lupaing iyon, at dinala ko siya at pinatnubayan sa buong kalawakan ng Kanaa. Pinagkalooban ko siya ng maraming inanak at inapo. Naging anak niya si Isaac, at naging anak naman nito si Esau at si Jacob. Ibinigay ko kay Esau ang kaburulan ng Seir bilang bahagi niya. Ngunit si Jacob at ang kanyang mga anak ay nagpunta sa Ehipto. Sinugo ko si Moises at si Aaron, at sa tulong ng mga Himalay, pinahirapan ko ng katakot-takot ang mga Ehipsyo. Sa gayong paraan ay hinako ko kayo roon. Inilabas ko sa Ehipto ang inyong mga ninuno at nakarating sa dagat ng mga tambo. Hinabol sila ng mga Ehipsyo at itinaboy papunta sa dagat. Ang inyong mga ninuno'y nananalangin sa akin, at pinalatag ko ang dilim sa pagitan nila at ng mga Ehipsyo. Pinaguho ko sa mga ito ang nahating dagat at sila'y natabunan ng tubig. Nasaksihan ninyo ang mga ginawa ko sa mga Ehipsyo at matagal kayong nanirahan sa ilang. Pagkatapos, dinala ko kayo sa lupain ng mga Amoreyo sa silangan ng Jordan. Binaka nila kayo at pinapagtagumpay ko kayo sa kanila. Pinuksa ko sila at nasakop ninyo ang kanilang lupain. Nilabanan kayo ng hari ng Moab, ni Balak na anak ni Zippor, at sinugo niya si Balaam na anak ni Beor upang sampain kayo. Ngunit hindi ko dininig si Balaam, sa halip pinagpala niya kayo. Sa gayon, iniligtas ko kayo sa kamay ni Balak. Tumawid ako ng Jordan at sumapit sa Jericho. Nilabanan kayo ng mga taga-Jericho at ng mga Amoreyo, Perezeo, Cananeo, Heteo, Herhesio, Heveo at Jebuseo. At sila'y nalupig ninyo sa tulong ko. Ipinasalakay ko sa mga pukyutan ang 2 haring Amoreyo at pinalayas ko sila bago kayo dumating.
Walang kinalaman sa pangyayaring iyon ang inyong mga tabak at pana. Binigyan ko kayo ng lupaing hindi ninyo binungkal. Pinatira ko kayo sa mga bayang hindi kayo ang nagtayo. Kumakain kayo ngayon ng ubas at olibo na galing sa mga punong hindi kayo ang nagtanim. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. O pasalamatan ang Panginoong Diyos pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay pangwalang hanggan at mananatili. Pinakadakilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan. Ang pag-ibig niya ay mananatili at pangwalang hanggan. Makapangyarihang higit kanino man itong Panginoon. Ang kanyang pag-ibig ay mamamalaging panghabang panahon. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Nang mailabas na'y siya ang kasama habang nasa ilang. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili at pangwalang hanggan. Pinagpapatay niya yaong mga haring may kapangyarihan. Ang pag-ibig niya ay mananatili at pangwalang hanggan. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Ang lupain nila'y ipinamahagi sa kanyang hinirang. Ang pag-ibig ng Diyos ay mananatili at pangwalang hanggan. Ipinamahagi niya sa Israel kanyang mga lingkod. Hindi kumukupas at mananatili ang pag-ibig ng Diyos. Nang tayo'y masakop ng mga kaaway, pinalaya tayo. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili, hindi magbabago. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamagitan ng tanong na ito. Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae? At sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tinanong siya ng mga Pariseyo, bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan sa paghiwalay bago hiwalayan iyon? Sumagot si Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa, subalit hindi gayon sa pasimula. Kaya sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa sa anumang dahilan, liban sa pakikiapid at mag-asawa sa iba, ay nangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya rin. Sinabi ng mga alagad, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang huwag nang mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay makatatanggap ng simulaing iyan, kundi yaon lamang pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan dahil sa kanilang katutubong kalagayan, ang iba dahil sa kagagawan ng ibang tao ay nagkagayon sila. Mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa ikauunlad
ng paghahari ng Diyos. Ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsiupo. Ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay tumutukoy sa pag-aasawa, ang kasagraduhan ng kasal na ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Ngunit hindi lamang ito nakatuon sa buhay may asawa, kundi ang pinakang mensahe nito ay yung katapatan natin sa Diyos. God calls us to a life of commitment. Hindi lamang ang mga mag-asawa ang may commitment sa isa't isa, kundi lalo tigit may commitment sila sa Diyos. Dahil sila ay pinag-isa ng Diyos, dapat manatili silang isa. Minsan maririnig natin sa mga may asawa, paano kung binubugbog ng asawa? Paano kung martir na? Paano kung hirap na? Mga minamahal na mga kapatid, kaya nga po bago ikasal, mayroong tinatawag na canonical interview. At doon namin tinatanong ng mga pari na nag-i-interview, mahal nyo ba ang isa't isa? Handa na ba kayo sa buhay na ito? Panghabang buhay ang inyong pagsasama. Kaya nga sinisigurado, kasi kung hindi sila sigurado, hindi sila committed sa isa't isa, hindi kami papayag na ikasal. Hindi po pwedeng matuloy ang inyong kasal, hindi mo pala mahal ang isa't isa. Hindi pala kayo committed. Hindi nyo pala balak magkaroon ng anak, hindi nyo pala balak magkaroon ng buong pamilya. Napilitan lamang. Kaya nga kapag sinabi ng mag-asawa, opo, mahal na mahal ko. Kaya nga hindi pwede na pagkatapos ikasal, sasabi, ayoko na. Ang hirap pala ng buhay. Sinasaktan po ako. Hindi pwedeng ganun. Dapat maunawaan ninyo yung inyong pagsasama, pinagbuklod kayo ng Diyos. At kung ano mang mangyari sa inyong pagsasama, dapat lagi niyong isinasama ang Diyos. Nagdadasal. Sabi ko nga kanina, hindi lamang nga tungkol sa pag-aasawa ang bagay na ito. Oo, single ka nga. Oo, buhay religyosa ka nga. Kami mga pari. Pero hindi naman nagiging tapat sa aming mga ipinangako. Hindi ka naman nagiging tapat sa biyaya ng Diyos. Hindi naman tayo nagiging tapat mismo sa Diyos. Mawawalang saysay ang ating buhay. Kaya nga napakaganda nung ating unang pagbasa, ipinakita sa aklat ni Josue, kung papaanong sabi ng Diyos, tinawag ko si Moises para kayo ilabas sa Ehipto, para kayo ay makalaya, para dalhin sa lupang pangako. Iniligtas ko kayo sa inyong mga kaaway, sa mga digmaan na inyong kinaharap. Ang hinihingi lang ng Diyos, katapatan ng bayang Israel. Ganon din sa atin. How are we committed to God, to His universal call to holiness? May nag-iisang tawag, pangkalahatang tawag sa kabanalan. Tumutugon ba tayo? Oo, may iba't ibang tawag sa atin, sa ating pamumuhay. May mga nag-aasawa, may mga nagpapari, nagmamadre, mga solo sa buhay, pero masaya naman sa paglingkod sa Diyos. Pero ang tanong, nananatili ka bang committed, tapat sa iyong pangako? Kaya nga po, mabalik uli yung tema po natin noong linggo. Sabi ni Pedro, Panginoon, paparianin mo ako, palakarin mo ako sa tubig. Siya mismo nagsabi, palakarin mo ako sa tubig. Gusto ko maglakad sa tubig. Sabi ng Diyos, maglakad ka sa tubig, halika. Pero hindi siya naging tapat. Mas nanatili pa sa kanya yung takot. Kaya siya lumubog sa tubig. Ngunit nandyan lagi ang kamay ng Diyos upang tayo tulungan. Kaya nga sa panahon na tayo ay hindi nagiging tapat sa mga tawag sa atin, sa kabuhay, kabanalan, sa ating buhay na ito, nawa, patuloy nating hanapin ang kamay ng Diyos upang tayo maibangon at manatili sa landas na tayo ay mananatili sa Diyos, sa ating katapatan sa Kanya, sa tinawag sa ating buhay, maging sa pag-aasawa man yan, sa ating buhay na nakalaan para sa kaharian ng Diyos. At nawa, dahil sa ating pananampalataya at katapatan, lalo tayo magkamit
ng pagpapala dito sa lupa hanggang sa buhay na walang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Nakikilahok sa paglikha ng Diyos ng bagong buhay ang mga mag-asawa at may bahay. Ialay natin ang ating mga panalangin ngayon para sa mga magulang at mga anak at sa ating mga pansariling mga pangangailangan at sa bawat panalangin ng ating itutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway tunay na maituro sa kanyang mga miyembro ang totoong dangal ng kasal at tulungan ang mga mag-asawa na manatiling magkasama sa banal nilang buhay may asawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng gobyerno at mga mambabatas naway magpatupad ng mga batas at tuntunin na nagtatatag ng tahanan at hindi sumisira nito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga dumaranas ng mga pagsubok sa kanilang buhay may asawa, naway makatanggap ng biyaya na makapagsumikap isabuhay ang kanilang mga pangako. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilyang nasira dahil sa diborsyo at paghihiwalay, naway makatagpo ng suporta at pangunawa sa kanilang kapwa-tao, sa kanilang komunidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao nating mga kamag-anak at kaibigan, naway magtamo ng kaligayahan at kapayapaan sa walang hanggang tahanan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At sa saglit na katahimikan, ating itaas sa Diyos ang lahat ng ating mga personal na panalangin at kahilingan. Diyos ng pag-ibig, nilikha mo kaming lalaki at babae upang ipagpatuloy ang iyong gawaing lumikha. Ang pagmamahal namin sa isa't isa naway sumalamin sa iyong pananahan sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Ito'y para lamang sa'yo, kalwalhatian. Ito'y para lamang sa'yo, kalwalhatian.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan. Ang ipinagmamagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y banal. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Melrey na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindabatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol, kaysa ni San Fernando ng aming patron at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo
sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Kapurihan Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
ang lahat po ay magsiluhod. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para sa panalangin at pagbabasbas, inaanyayahan po sa unahan ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong araw na ito. Nagdiriwang ng kanilang anibersaryo ng kasal, nakatakdang mga ibang bansa at sasailalim sa pagsusulit. Isusunod po ang panalangin at pagbabasbas sa mga religious articles. Ama naming mapagmahal, sa iyo nagmumula ang lahat ng mabubuting bagay. Hinihiling naming basbasan mo mga kapatid namin ito na nagdiriwang ng kaarawan, anibersaryo ng kasal, nakatakdang mga ibang bansa o sasailalim sa pagsusulit. Pagkalooban mo sila na mas mahaba at makahulugang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwanag na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos na hanap buhay at kaligtasan sa anumang kapamakan, gayon din ang katuparan ng kanilang mga kahilingan. Basbasan mo rin ang kanilang mga gawain at adhikain upang ito'y matupad ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo rin ang kanilang angkan at mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, patatagin mo sila sa pananampalataya, patibayin sa pag-asa at pag-alabin sa pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Naway gawaran ng Diyos ng pagpapala mga kasangkapan sa panalangin, upang ang mga ito'y maging gabay sa pagtakas sa kabanalan at pag-angad ng buhay sa kalangitan sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, happy birthday po, anniversary, happy anniversary po. Ang lahat po ay magsitayo. Maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong pakikisa sa ating banal na pagdiriwang ng misa. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayong lagi ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos naman ang misa, humayo kayong nagmamahal at naglilingkod sa Diyos sa kapwa. Salamat sa Diyos.